Okay, yeah. Pull up on the deck? Yeah. Okay. Yeah. Akala ko talaga pwede. Hindi naman talaga pwedeng magdala ng oranges. Pero dahil try ko lang siya kahapon na made in USA, baka pwede nilang payagan. Kasi galing na mismo sa kanila yung product. Alam mo naman yung Marco, ilang beses ka nang dumadaan ng ano eh. Alam mo yun. Good morning mga chuy, mga chay. Good morning viewers, good morning internet. Mag-alas 7 ng umaga. Babalik na naman ako sa trabaho ngayon dahil reset lang ako dito sa bahay. And I hope na ang kalsada ay maganda today. Kasi kahapon chinek ko yung mapa sa may Pargo. Medyo I don't know kung may snow na malakas or parang ngayon mayroong okay lang pag snow, walang kabayan pag snow. And yung aking memory card, chinek ko yung aking memory card ng truck, yung sa aking dashcam. Wala, hindi siya na-capture. Ang na-capture na video ay mostly nandito sa bintana ko. Kasi may camera ako dito na nakalagay sa left side ko eh, sa driver's area na bintana. So halos doon ang video. So wala doon sa front. So hindi ko siya nakuha, hindi ko nakita kung sino ang umatras. But papadala ko pa rin ng picture sa opisina para alam nila. Pero kung kaya ko siyang baklasin, babaklasin ko yun. And then pupukpukin ko na lang ang yung anong tawag doon, stainless. Hindi naman stainless yan eh. Yeah, pupukpukin ko na lang siya. Pero yun nga, papadala ko sa opisina para alam nila. Sayang, hindi ko nakuha yung kung sinong umatras doon sa area na yon, para matawagan yung company niya na sumibat yung driver. Hindi naman siguro sumibat, but siguro nagpark doon, parang patay mali siya, tingin niya walang driver. Okay, ride on, go on. But yeah, mayroon pa akong isang dashcam na ikakabit. Ang problema lang, wala akong time. Kasi every time na tumigil ako, wala akong time sa araw. Every time na tumigil ako, gabi. So kailangan ikabit ko siya. Yun ay Beaufo na dashcam. Pinadala din sa akin 2 months na ngayon, hindi ko pa naikabit. Baka hinahanap na ng Beaufo. So kailangan ko siyang ikabit doon sa So magiging 3 na yung camera. Isa sa company, isa sa akin, 2 sa akin. Pero I'll try kung mamaya, titigil ako mamaya. Gabi na naman mamaya. Hanapin na talaga nila. Anyway, hinihintay ko na lang sila dahil mag-alas 7 na, hindi pa sila lumalabas. I bring my backpack. Why? After this, I'm late for school. Late for school? What gums? Mate, 7:05! Oh my God. Didiretso na siya sa school? Di pa, ang aga pa eh. Yeah, but just in case. Wait, I want to add my ski pants. Guys did not gas yesterday. Meron pa yan, no? Do it. Yeah. Ata. I want the song Ano yung Alpha. ginagawa mo? Baka may nakalimutan ka. Uy, Yan, baby. Good morning. Do it. Good morning. Yeah. It's Monday. Oh, wait. At susi ko, anak. I gave it to you. ipaalam ka kay Uwa. No. Be a good boy sa school, okay? Yeah. I love you. Love you. I love you, okay? Love you. Ingat, ingat sa pag-drive, ha? Bye-bye. So again, hindi ko nga nakita sa aking camera, but this one, no? Kakyat mo, medyo pagilip na eh. Bye-bye. Ingat.
Bye. Hindi siya nakita sa camera. Okay, mga choy, community spotlight muna ako. And shoutout kay Diver Buyong. Sila yung na-feature ni YouTube para sa community spotlight. Si Miko Jan, and si Bro Mel, and Justin, and Kamote Hunters. And sasama ko na rin ang shoutout sa wife ni Robert Ralios, kaibigan ko Jessica Ralios, at saka yung son niya si Jerome Ralios, and si Joselito Buko, shoutout sa'yo dyan sa Damam, and Kim Ibarola Bitang, shoutout dyan sa New Zealand, isa siyang truck driver sa New Zealand. Si Yahiko Pael, shoutout sa Lubaton family from Banganga, Davao Oriental. And JJ Gariho, shoutout dyan sa Marinduque. And John Panoy, shoutout dyan sa Cordillera. And Ronald DTA, shoutout dyan sa Pasay City. And Roberto Bersabi, shoutout dyan sa San Antonio, Makati. And Nel Laom, shoutout dyan sa Lapu-Lapu, Cebu City. And si Dennis Palio, shoutout sa Pasiti family from Magpit North, Cotabato. And Randy Davilla, at saka sa wife niya si Randy Davilla and Davilla family from Antipolo, salamat. And Arnelio Tusquin from Los Angeles, California. And Kelly Grapper, shoutout dyan sa Cantero family from Bicol. And Papa El Mert, shoutout dyan sa Dubai, United Arab Emirates. And si Aldrin Diabdibas, shoutout dyan sa Greenville, AC, South Carolina, Pinoy Dasher. Oh, Shamu Calibre, Pinoy Dasher from Greenville, South Carolina. I hope tama yung abbreviation na SC. And April Jan Kayubit from Santa Mesa, Manila, Kayubit family and Ribal family. And Oragon, Bisaya, shout out sa Lopis ba? Lupon. Okay, sa kanyang family, Lupon, Davao Oriental, Kulamar and Tapil family. Daghang kayong salamat. Master Kit, shout out sa kanyang wife na nagtatrabaho sa Dubai. Hindi ko alam kung sinong wife niya sa Dubai. And sa family niya sa Rojas, Capiz City. And Ronaldo Rodriguez Jr., shout out dyan sa Rodriguez and Luang family, Davao del Sur. And Junjun Daniel, shout out sa mahal niyang anak from Bulacan, si Jello, Andy and Daniel Enriquez. Mahal na mahal kayo ng inyong tatay. And si John Blaze Grande, shoutout sa mga operator and technician dyan sa Dammam Port, Saudi Global Port Company. And si Kulailo Evie from Humphrey Linao, Talisay, Cebu. And Nolan Casimina, shoutout sa Reno Boys dyan sa Quezon City, Pag-amping. And si Mark Denver Fabian, shout out sa Denvin Fabian from Lourdes, Minalin, Pampanga, Amping, Kanunay. Daghang kayong salamat. And Eric Apolinario, shout out sa from Magallanes Village, Makati. And Mel Ranira from San Pedro, Laguna. Junjun Lucero from Nueva Ecija. And Marlon Panganiban from Oriental, Mindoro. And Romel Subida, shout out sa Subida family. And Mac Parides, shout out dyan sa Calawag, Quezon and Bubon, Samar. Roberto Canlas, shout out sa si Venus Canlas, parang namasyal na din kami sa America at BC. Daghang salamat. And Rose Tangan, shout out. And si Hinaro Jr., to nakita ko na to sa Pilipinas. Marcelo, shout out dyan sa Cabuyao, Laguna, Pag-amping sa biyahe. And Dexter Garlit, shout out dyan sa mga kasamahan sa mga driver sa EDSA Carousel. Ingat-ingat kayo, share the highway, then be good sa mga ibang road users. Amping sa inyong mga biyahe, guys. And si Kenneth Locuna, shoutout dyan sa Davao,
and Louis Tolentino. And yeah, wala siyang sinabi, basta shoutout kay Louis Tolentino and si Ma'am Huge Jane Abby, John Patrick Lim. Ito yung tanong niya, anong masasabi mo dun sa 25% tariff ng Canada at Mexico? Affected ka ba sa trabaho mo? Magandang topic yan. Kahit kayo, pwede kayo sumali sa tariff na discussion. Anyway, mamaya ko sasagutin. Tapos na yata ako sa aking free trip. 1 minute more. Pag-test ko lang kasi nag-lock na naman yung aking mga brake. Oh, grabe na eh. That's good. Yeah. Hello, how are you? Good, how are you? I can't complain. Mark? Yes, Where are you headed? I'm heading to Des Moines, Iowa. Picking up where? What do you call it? Farm equipment. Oh. Where are you bringing that one then? Grand Prairie, back here. Any alcohol or tobacco? Get one pack here, tobacco for me, personal consumption. Any fresh vegetables? I got banana, apple, and oranges made in USA. Okay. So the only thing you can't have are the oranges. Even it's made in USA? Any Really? citrus at all. I'll have you just pull up to the dock. Okay, yeah. Pull up on the deck? Yep. Okay, And then come yeah. Patay, oranges na made in USA is not allowed. Bakit ko ba sinabi? Made in USA, galing sa kanila mismo. Oh my goodness. Whew! Kamali pa ako.
Ang daming na-hold dito ng mga gamit to. Akala ko talaga pwede. Hindi naman talaga pwedeng magdala ng oranges. Pero dahil try ko lang siya kahapon na made in USA, baka pwede nilang payagan. Kasi galing na mismo sa kanila yung product. Alam mo naman yung Marco, ilang beses ka nang dumadaan ng ano eh. Alam mo yun. Pero bakit dinala mo ba yung oranges? My bad, my bad. So atras ako sa dock kahit wala akong laman. Dock daw eh. Hey, easy pass lang sana. Kaso lang ito talagang gusto mong subukan eh. Pastilan. Kita nyo, kahit galing sa kanila, basta oranges na galing sa kanila, product of USA, hindi ka makakalusot dito. Pero bakit ko sinabi? Dapat hindi ko na sinabi. Well, kailangan mong i-declare kasi once secondary option ka, secondary inspection ka, makikita na hindi ka nag-declare ng oranges. Di ba? Tataka sila yung mga driver. Bakit ka ano yan, yung tawag dito? Wala ka namang laman. Yung driver. Well, imaginary load. Nakadak ako ngayon. Yan, nakadak ako dyan ngayon kahit wala akong laman. Pupunta ako sa loob. Guys, alam ko naman na bawal talaga magdala ng citrus. Alam ko yun. Kaso nga lang, gusto kong itry na product of US, galing mismo sa kanila yung citrus. Hindi pwede. Alam ko na bawal magdala ng citrus. Bawal magdala ng citrus. I know that. Pero dahil sinubukan kong dalhin na product of USA, so dineclare ko, sinabi ko na meron akong citrus, right? So dineclare ko na meron akong product na dala, yung fruits na citrus. But bawal talaga nadalhin. So kinuha nila ang citrus, yung oranges, kahit made from the US. Kinuha nila yon, then binalik nila sa akin yung strawberry. Ang strawberry hindi ko rin napansin dahil meron nakasulat. Hindi ko napansin kahapon, basta binunot ko na lang. Kasi every time na kuha kami ng tawag ito, kukuha ako ng strawberry made from the US and made from Canada. So kahapon, kasi yun naman laging pinupuntahan ko na grocery every time pag nandyan sa Winnipeg, yung superstore, meron silang product of Mexico.
So be aware sa mga truck driver na bumibili ng mga strawberry, merong product of Mexico nakasulat. Yun ang hindi ko nakita kahapon, na basta kinuha ko na lang siya. And then yeah, isa yun. Pero binalik sa akin, hindi pa naman siya nabuksan. Hindi ko siya kinunan kahit isa. Yung tawag ito, yung strawberry, yung oranges, hindi ko rin siya binuksan. Yung rice, chinek din nila yung rice, pero meron siyang label, made in Thailand. That's okay, made in Thailand, it's fine na ipasok sa US. Then nandun pa siya sa bag, wala siya dun sa Tupperware o wala siya sa lalagyan, nasa loob pa siya ng bag. So okay lang. Yung egg, boiled egg, it's okay. Yung mga lahat ng mga pagkain ko, nakita nyo the last video, luto na, process na yung food. Yung ulam, mga adobo, okay na yun, wala akong problema doon. Chinek niya. Siya ang pumunta dito sa loob ng truck. Sabi ko, pagpag niya sa patos niya eh. And then, yeah, ito lang oranges. Oranges lang talaga ang nagpatigil sa akin. Dahil nga, tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi ng bawal nga magdala ng oranges. Kahit product of USA, nagdala ka pa rin. But anyway, walang penalty dahil dineclare ko siya. Unless, yun nga sabi, kung hindi mo dineclare at itinago mo at na second check ka or na secondary inspection ka at meron silang nakitang undeclared na mga fruits na bawal, doon ka magkakapinalty. But sa akin, dineclare ko siya. Sinabi ko, oranges made from the USA. Alerto agad yung babae. Okay, parking down sa bay, doon sa deck. Oh lala. Anyway, everything is good. Yun lang, lessons learned again, guys. Pag bumili kayo ng oranges from America, ipapasok nyo sa Canada. It depends kung papayagan kayo. Pag huwag nyo lang subukan na ipasok nyo yung oranges from America, papasok ng Canada. Kung kaya nyo ubusin nyo na. And then, kung naipasok nyo man, in case naipasok nyo, nakalibre kayong ipasok yung oranges at ibabalik nyo ulit sa Amerika, ubusin nyo na sa Winnipeg or kung saan ka mang province ng Canada nagstay. Ubusin mo na, huwag ka na uling magdala ng oranges. Talagang number 1 yung oranges na bawal ipasok dito sa Amerika. And then meron nagtanong si John Patrick Lim, anong masasabi mo dun sa 25% tariff na inimpose ng presidente ng Amerika dito sa Canada at Mexico? Affected ka ba sa trabaho mo? Hindi naman siya nakaka-affect sa trabaho. Apektado ang consumer, kami. Pero sa trabaho, wala problema yan. Apektado lahat ng consumer, yung namimili. Okay? Itong kukunin ko na item ngayon sa Des Moines, sa John Deere, kukunin kong air sprayer na farm equipment in order ng Grand Prairie sa John Deere, meron na yung tariff, may additional na yung na tariff, 25%. So si John Deere magbabayad dun sa 25% na additional. Example, ang price niya ay 500,000 or 300,000, so plus 25% na tariff, di ba? Madadagdag doon sa cost ng equipment. Ngayon, pagdating doon sa kanyang yard sa Grand Prairie at bibilhin ng farmers, meron na rin siyang dagdag kasi nagbayad na siya ng additional 25% doon sa customer sa Amerika. So itong si John Deere Grand Prairie, alam nga namang hindi niya idadagdag yung additional din doon sa farmers, diba? Ngayon yung farmers, binili niya, wala siyang option kasi kailangan niya ng air sprayer. Bayad siya doon sa additional 25%. Si farmers, meron siyang mga product, mga potato or ano yung mga product niya sa kanyang farm. Pag ibinenta niya sa market, meron na rin yung dagdag. So sinong apektado? Consumer. Tayo. Nasa Canada, di ba? Apektado tayo kasi tayo namimili, kasi magdadagdag siya ng another presyo or tubo doon sa goods or sa product na binibenta niya sa market. Apektado tayo. Kahit sabihin natin na itong
made from Canada. Itong binili natin is made from Canada. Like example, yung mga juices or ano, ang mga ginagamit niya na pampahalo or mga ingredients yan, don't tell me na lahat yan made in Canada. Nag-o-order din yan sila sa Amerika bago mahalo or bago ma-perfect or makuha yung timpla ng binibinta. Pero made from Canada. Pero meron na rin siyang tariff. Kasi example, nag-order ako ng isang ingredients sa Amerika, dadalhin sa Canada, i-mix namin dito para mabuo itong product. Pero naka-label niya made from Canada. Meron pa rin siyang tariff, meron pa rin siyang additional cost pagdating sa market, di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga ingredients or mga gamit, like example, kung may mga gamit ka dito na gamit ng mga truck, mga parts ng truck, wala namang lahat made in Canada eh. U-order ka sa Amerika, nandun yung production ng truck sa Amerika, silang gumagawa ng mga spare parts ng truck. So may additional din yan na tariff. Tama? Mexico, itong Cascadia made from Mexico, ginawa to sa Mexico, hindi ito made from America. Makikita nyo yun sa label sa gilid, made from Mexico. So depende na yun sa Mexico kung ano yung tariff na ipapatong din na sa Amerika. Siyempre, pinatawan sila ng 25% just like Canada, 25% na tariff sa mga goods na bibilhin nila. Kasi si Mexico, mga spare parts na kailangan sa truck para mabuo lahat ng components ng truck, o-order sila sa Amerika, 25% yun, additional na babayaran lang. Ngayon, pag nabuo na itong truck lahat, kompleto na, mga spare parts from America, nasa kanila na yun kung magkano din yung i-impose nila na tariff sa Amerika. Pag mag-order sa Amerika, itong si Freightliner sa Amerika, kailangan namin ng 100 ka trucks, nasa Mexico na yun kung magkano idadagdag nila para mabawi nila yung in-impose o yung dinagdag dun sa kanilang spare parts na 25% tariff. So apektado lahat, hindi lang kami, apektado din si Amerika, di ba? Si Amerika kailangan niya magpatayo ng lumber galing sa Canada. Don't tell me may lumber ang Amerika, okay? Pero mas maganda ang mga kahoy ng Canada, kaya nag-i-export si Canada ng mga kahoy papuntang Amerika. Okay? Magkanong itatarif ni Canada papunta sa Amerika, di ba? Bibili sa Amerika, si Amerika bibili ng kahoy sa Canada, magkano yung i-impose niya na tariff para makabawi si Canada kay Amerika. So sinong apektado doon? Bibili yung construction doon, bibili yung gagawa ng bahay, ipapasa niya yung additional cost doon sa nagpagawa ng bahay. So hindi lang kaming apektado, pati sila apektado din. Kasi hindi naman lahat ng mga product ay made from America. Nag-o-order din sila ng mga galing sa Canada. So itong tatlong bansang ito, itong tatlong bansa, pati China, 10% ang China sa tariff eh. Mababa pa ngayon China eh. Sa amin mas malaki. Sa China, yung mga phone nyo na ginagamit, example, ikaw taga-America ka, pinatawan sa China ng 10% na tariff ni America, bibili ka ng phone, tingnan mo yung phone kung saan naka-made in China. Ang product, iPhone, that's America, pero ginawa yan sa China dahil mura ang labor doon eh. Eh kung si China mag-impose ng tariff din sa US na mas malaki sa 10%, o sinong apektado? Yung mga consumers sa America, pag bibili sila ng iPhone, mas mataas na. Sa halip dati before ay $2,000, magiging 2,007, magiging 3,000, kasi may additional na. So sinong nahihirapan? Hindi yung mga consumers lahat, diba? Tayong mga mamimili. Si Pilipinas, wala, hindi mahirapan si Pilipinas unless kung sa Pilipinas wala namang tariff si Amerika sa Pilipinas. Ito lang yung neighboring country ni Amerika ang pinatawan niya ng mga tariff. Si China, kasi si China number 1 importer din ng mga goods papunta ng Canada, papunta ng Mexico, papunta ng Amerika. Exporter pala, number 1 exporter din ng mga goods. Mga sapatos made in China, made in Taiwan, di ba? So ang naapektuhan, mga consumer, tumataas yung bilihin, yung sahod the same pa rin, hindi nagbabago, above minimum $15, $17, $18, $20. Hindi nagbabago yung sahuran, pero yung taas ng bilihin tumataas dahil sa tariff na ini-impose ng Amerika papunta sa Canada, papunta sa Mexico, papunta sa China. Sa China, mag-i-impose din siya ng tariff. Okay, itong iPhone $2,700 per ngayon, bigyan ko kayo ng tariff na 50%
kung si Amerika mag-order ng iPhone sa akin. O di si Amerika pagdating sa tindahan, tataasan niya ang price para mabawi niya yung bilahin kay China sa transport. Apektado tayo, hindi lang kami. Tayong nasa Canada, kayong nasa Amerika, kayong nasa Mexico, apektado kayo. Hindi lang kami. Eh, yung oil from Alberta, mag-order siya ng oil si Amerika may oil. Sa Alaska may oil sila. Yung electricity from Michigan at saka Detroit, yung electric na ginagamit nila from Ontario. E paano kung si Ontario mag-tariff kay 100% tariff sa electric dyan sa mga bahayan ng Michigan? Or i-cut off nila yung electric na yun para wala nang electric yung mga taga Michigan or taga Detroit. O di ba? Chaos na. Eh yung makina ginagawa, I think itong makina ginagawa ay Detroit, sa Detroit, sa Michigan. Nandyan yung production. Eh paano kung i-cut off ni Canada yung supply ng kuryente? Di ba? Kagulo na. Kasi si Canada meron din siyang support kay Amerika, electric, yung mga ibang minerals galing kay Canada, lumber. Hindi mo masasabing lahat galing lahat sa Amerika, kumpleto lahat sila, wala. Kaya meron pa rin silang kinukuha sa Canada. Kaya apektado kami lahat. Sa trabaho okay lang, the same pa rin yung bayad sa amin, pero yung bilihin tataas dahil dyan sa tariff na yan. Kasi si Canada siyempre mag-i-impose din siya ng lalagay din siya ng tariff kay Amerika eh. O ito yung tariff mo, binigay mo sa amin 25%, bibigyan ka namin ng 50% kaya ng tariff. Ayun, makikita mo nga sa mga tindahan sa Canada, tinatanggal nila yung American product na mga alak, tinatanggal nila, inaalis nila. Wala nang mabibiling mga American product na mga alak, mga Jack Daniel, wala na, tinatanggal nila. Don't fucking negotiate. You're on 30 minutes break? You're on 30 minutes break? You're on 30 minutes break? Get out of here as soon as I fill up my stuff. $80 million out of the American economy, and that's just little old Manitoba. So I'm asking you to buy. So siya ang aming beer, premier na Manitoba. buy Canadian wine and Canadian liquor. I think McCopeman's there. Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Hello, we're doing a fundraiser for UNICEF. What is that? So, yeah, we are trying to respond to natural disaster or calamities all over the world. We're trying to provide like basic necessities like food, water, shelter. Oh, okay, but I think there's nobody in the house right now. What time are you guys gonna be home later? Maybe on supper, dinner. Sure, no worries. I'll come back here. All right, thank you. Yeah, take care. Yung iba ng mga driver, magahit kay gulo. I don't know if merong diff ito, but let's try kung may diff. Yeah, meron. Yeah, may diff. So
So mga choy, tapos ka na, no? Wala ka ng fuel. Hindi ka pwede magtambay dito. No, don't do that. Abante ka doon. Doon mo gawin yung next na gagawin mo. Kung may gagawin ka pa. Uy. Oh my God, nakalimutan ko magano. Remarks, fuel. Yeah. Then 30 minutes break. Break na ako. Pero doon ako abante, hindi ako magtatambay dito. Then igagapang ko yung sasakyan hanggang sa makapark ako doon sa parking area para tapusin ko yung 30 minutes break. Kasi meron pa akong kukunin sa loob. Washer fluid. Dito ka tatambay. Then tsaka mo gawin yung mag-washroom ka. Bibili ka lang kung ano mong gusto mo bilhin sa loob. Hindi doon sa pump dahil yung ibang drivers nagmamadali. Kailangan makalabas. Fuel and go. Tara, kasi ako may kukunin din ako. So naka-sleeper. Oh, sleeper. Okay. Hi. This included on pump 17. Q-line. Yeah. Brake conditioner. That's included in 17, okay? Signature? Okay. Do you have bag for this one? We can try putting in here, but I don't know if it's gonna hold. Oh, just put this one, just one for this. And I'll be back for this one, okay? Just put it here. Excuse me. Oh, okay. Okay, ito yung mga kinuha ko na liquid. Nag-fill up ako sa diesel. I-add nila yun kung magkano lahat. Example, ito ay $28. So i-add nila yung $28 doon sa fuel sa company. Wala akong babayaran dito.
9 minutes na yung aking driving. Hanap lang ako ng parking. 30 minutes break lang. Meron pa akong 18 minutes. So quick na init na ng tubig. Yeah, tapos meron akong siopaw dito, pinadala na aking wife. Yun na lang aking kakainin para sa aking tanghalian. Kanina habang umakyat yung pulis, yung officer, sabi ko sa kanya, ibaba mo yung sapatos mo. Pero meron pa rin siyang yung footmarks ng sapatos niya. Yeah. Pag umaakyat tayo guys sa mga kahit sa bahay, di ba? Umaakyat tayo sa bahay or umaakyat tayo sa mga truck ng mga kaibigan natin, observe niyo yung cleanliness. Kung tingin niyo malinis yung floor, then you have to take off your shoes pag pasok kayo dito. Pero kung tingin yung damusak naman yung truck, nakita niyo ang flooring ay may mga putik, then pwede niyo ipasok yung sapatos niyo dahil wala namang problema, madumi na yung sahig eh. Pero kung tingin nyo naka-carpet yung truck, malinis, then observe, take it off your shoes, mag-medyas ka kung gusto mong pumasok, di ba? Kasi nakakahiya na malinis yung truck nung inakitan mo, then sapatos mo madumi, putik. Kaya ako naka-medyas lang ako sa loob dahil minimaintain ko nga itong aking flooring, aking floor mat na malinis. Kaya yung mga ganitong binibili namin, extra money namin to, hindi provide ng company sa amin to. Okay, kahit itong upuan, kung hindi ko to nilagyan ng cover, wala na to, damusak na to. So nilagyan ko ng coverall nung kinuha ko siyang bago. Kaya pag kinuha nila sa akin tong truck, malinis ang sa driver side, passenger side, malinis ang loob ng upuan. Bago pa rin siya ang loob, walang damage. So ito yung chinek ng officer kanina. Chinek niya kung fresh yung eggs, but this one is boiled egg. Chow. Hindi siya magandang laging noodles, but yung mga quick chow, mga mabilis ang kain, pwede na rin siya. May hinahabol akong oras ngayon na kailangan makarating ako para bukas ng umaga ma-pick up yung load na kailangan kong pick upin sa John Deere. Acme. Ciao tayo guys. Mga chay. Meron din siopaw.
tumigas banda dito eh. Init. Hindi siya magandang init. Hindi siya magandang i-microwave dahil tumitigas. Kailangan steam. Oh, tumitigas banda dito. Hindi mo na makakain to. So konti na lang yung natirang portion. Five minutes. I think binili ng asawa ko to sa EM Bakery sa may Winnipeg. McPhillips. Nice. Lasang siupaw. Hey, mga choy, dito ako sa north and southbound rest area.
Kasi pwedeng mag-park dito yung papuntang northbound, and pwedeng mag-park din dito ang southbound kasi nasa gilid lang siya, so malapad siya. Kita nyo sa drone shots. Well, I'm so tired. Natirahan lang ako ng 13 minutes sa 11 hours na ginamit ko from Canada. So yung kanina, recap lang, mali ko yun. Kasalanan ko yung kanina na nagdala pa ako ng oranges kahit alam kong bawal. Talagang binend ko yung rules nila, thinking na makakalusot ako or makakapasok. Sinubukan ko lang naman talaga na kahit alam ko na bawal na magdala ng oranges from Canada papuntang Amerika, pero ginawa ko pa rin. It's my fault. It's my bad. Sabi nga nila sa Canada, it's my bad. Anyway, yeah, luto lang ako ng rice para sa aking hapunan tonight. Ito nga pala aking mga prutas. So this one I made in Canada. Ayan, the product of Canada. Yung saging ay Guatemala ang saging. So yung oranges hindi talaga siya nakalusot. Yeah. So yun ang recap. Pero hindi ako tinikitan. But anyway, papalipas ako ng gabi dito. I don't know ilang kilometers pa yung aking customer tomorrow, kasi bukas yung aking pick up ng air sprayer. Yeah, air sprayer ba tawag doon? Sprayer ng John Deere. It's my first time na mag-load ng John Deere na sprayer. Nakaload ako ng CNH, dalawang CNH before, but this one John Deere, it's my first time na mag-load ng kanilang ganong sprayer papuntang Grande Prairie. Yes, John Deere sa Grande Prairie. So maaga ako mamaya, tatapusin ko mamaya ang aking 10 hours ng aking sleeper berth, kasi kailangan ng 10 hours bago ka mag-drive ulit. And then siguro bago magbukas yung company, matatapos yung 10 hours ko ay 8 na ako nag-stop eh. So 6 o'clock. So tama-tama dating ko doon ay 8 o'clock. So bukas na yung John Deere, makapag-load ako, then makaka-turn and board ako pagka-load. Balik na agad ako ng Amerika, pero hindi ako makakaabot all the way hanggang border. Siguro hanggang portal na ako dadaan siguro. And yeah, that's the plan. Yun ang plano para bukas. Finger crossed, sana everything will goes well, na walang problema sa load, sa route and everything. So yeah, habang nagdadrive ako kanina, pinapanood ko yung about sa tariff war ng Amerika at saka Mexico at saka Canada. So, Tariff is a tax on a foreign country. That's the way it is, whether you like it or not. A lot of people like to say, oh, it's a tax on us. No, no, no. It's a tax on a foreign country. It's a tax on a country that's ripping us off and stealing our jobs. But most any importer or economist will tell you the president is mistaken. Tariffs are not a tax on a foreign country. The tax is paid by the importer in the United States. For example, Walmart imports goods from China, and when those goods cross into the United States, Walmart pays the tariff. If Walmart decides to pass the cost to consumers, then you paid the tariff, not China. Meantime, are hoping this increase is temporary. Ultimately, it's going to raise prices across the board. So yeah, it's a good topic na pinapanood habang nagde-drive. At least magkakaroon ka rin ng idea, no? Sa mga problema ngayon na kinakaharap ng Canada at saka America, Mexico and China. So anyway guys, have a good night sa inyo lahat. Thank you so much, and wag niyong kalimutan yung pag-likes. Likes lang, kailangan ko pindutin niyo na yung like button dyan, and then mag-leave kayo ng comment, and then that's it. Babasahin ko yun pag may free time ako. And then kung may mga topic kayong gustong sagutin ko na kaya ko lang sagutin, na ayon lang sa aking utak, kaya ng aking utak, then why not? But medyo malalim na politics na pag-uusapan, or pass na ako doon dahil hindi ako masyadong mahilig sa politics, pero nanonood ako sa mga balita sa TikTok about politics. Have a good night, keep safe, and we will keep on tracking.